Siya ay kalahating Diyos at kalahating tao, dahil sa taglay niyang kapangyarihan na kayang lumikha ng anumang sandata. 35 taon na ang nakalipas, isang misteryosong kontinente na tinawag na Magmal ang biglang lumitaw. Ito ay isang mahiwagang lugar, na puno ng di pangkaraniwang mga halaman, hayop at mga mineral na naghihintay na matuklasan. Maraming matapang na adventurer ang naglakbay upang tuklasin ang bagong kontinenteng ito. Nangarap na magkaroon ng kayamanan at tagumpay, habang ang grupo ng adventurer ay nasa isang paglalakbay upang maghanap ng kayamanan ay bigla na lang dumating ang mga mababangis na hayop. Ang kanilang leader ay matapang na nagdeklara bilang hari ng bagong lupain bago walang takot na umatake sa labanan. Ngunit kahit gaano kagiting ang mga manlalakbay, mas marami ang kalaban at sila ay mabilis na natalo ng mga hayop dito. Isang binatang nagngangalang Inyo ang nagligtas sa kanila at siya ay isang angler, isang search and rescue specialist. Ang kanyang trabaho ay magligtas at mag-rescue ng mga hindi eksperyensadong manlalakbay tulad ng mga ito mula sa kontinente. Mayroon siyang kapangyarihan bilang Locter, ang kakayahang lumikha ng anumang bagay na maaring niyang isipin. Ang kailangan lamang niya ay malaman ang mga internal mechanics at material composition ng bagay, at magagawang buhayin ito. Si Inyo ay walang alaala ng kanyang nakaraan, hindi niya alam kung iniwan siya ng kanyang mga magulang o kung sila ay pumanaw na. Ngunit nagbago ang kanyang buhay nang makilala niya ang kanyang guro na si Xuan. Si Xuan ay nawalan ng kanyang pamilya sa isang aksidente, at siya ay nagluluksa pa rin dahil hindi niya ito naprotektahan. Ngunit nang matagpuan niya si Inyo, tinanggap niya ang batang lalaki sa kanyang buhay at trinato ito bilang kanyang sariling anak. Si Inyo ay isang masigasig na mag-aaral, at si Xuan ang nagturo sa kanya kung paano gamitin ang kanyang Locter powers at nag-train sa kanya upang maging isang magaling na angler. Ngunit hindi niya pinapayagan ito na lumaban sa mga halimaw. Isang araw, sa isang mapanganib na misyon upang iligtas ang ilang manlalakbay, nakatagpo si Inyo ng isang hindi inaasahan. Ito ay isang kaakit-akit na nilalang, halos katulad ng pusa, at hindi niya mapigilan na dalhin ito sa kanyang bahay. Agad na palapit ang loob ni Inyo sa hayop na kanyang pinangalanang Toto. Ngunit hindi ito nagustuhan ni Xuan at laging nakabantay sa anumang banta. Sa kabila nito, pinahalagahan ni Inyo ang kanyang bagong kaibigan, tinuturuan niya ito at nakikipaglaro kay Toto sa buong araw. Ito ang unang pagkakataon niya na magkaroon ng kaibigan. Habang si Inyo at si Toto ay naglalakad sa kagubatan nang biglang marinig nila ang isang malakas na sigaw ng tulong. Nang lumapit sila, nakita nila ang isang manlalakbay na naipit sa isang trap at nangangailangan ng tulong. Agad na naintindihan ni Inyo ang sitwasyon, pinlano ng lalaki na maglagay ng trap upang hulihin ang mga maliliit na halimaw at ibenta ito para sa kita. Itinutok ng lalaki ang kanyang baril kay Inyo, ngunit bago pa man siya makaaksyon, lumapit si Toto at sinugatan ang binti ng lalaki. Nakatitig si Inyo sa takot habang biglang nag-iba ang anyo ni Toto, naging isang malaking halimaw sa isang iglap. At sa isang wasiwas nito, ay tinapos nito ang sugatan na manlalakbay. Si Inyo ay lubos na nagulat at hindi makagalaw, hindi makapagsalita, habang pinapanood si Toto na kinakain ang katawan ng manlalakbay. Hindi maunawaan ni Inyo kung bakit ginawa ito ni Toto, ngunit tinitigan siya ng malaking halimaw at naisip na si Inyo ang susunod na biktima nito. Sa tamang oras, dumating si Xuan upang iligtas si Inyo. Ibinunyag niya na si Toto ay isang halimaw na nagbabago ng anyo at lumalakas kapag nakakakain ng dugo ng tao. Sumugod si Toto sa kanila, ngunit nakaiwas sila sa kanyang mga atake. Ginamit ni Xuan ang kanyang kapangyarihan upang lumikha ng espada, ngunit pinigilan siya ni Inyo. Siya ang nag-alaga kay Toto at kanyang responsibilidad na patahimikin ito. Gumawa ng sariling espada si Inyo at handang makipaglaban kay Toto. Determinado siyang patunayan ang kanyang sarili at manalo sa labanan. Ngunit mas mabilis si Toto at nagbigay ng malakas na suntok kay Inyo na nagpatalsik sa kanya sa ere. Nawala ang lakas niya at napuno ng mga alaala ng magagandang sandali na kasama niya si Toto. Sa bawat masayang alaala na bumabalik sa kanyang isipan, palapit ng palapit si Toto. Hanggang, itinaas ni Toto ang kanyang matatalas na kuko upang saktan si Inyo. Hindi handa si Inyo na mamatay, pinalabas niya ang kanyang espada at sinaksak ang leeg ni Toto. Pagkatapos ng pag-atake, bumagsak si Toto at nag-iisip kung paano nangyari ang lahat. Paano naging ganito ang lahat, ngunit lumapit si Xuan, pinapawi ang kanyang lungkot at nagpapaalala na hindi kasalanan ni Toto at pinupuri sa ginawang paglaban sa kanyang unang halimaw. Si Xuan ay naging mas mahigpit sa pagsasanay kay Inyo hanggang sa dumating ang isang araw. Sinabi ni Xuan, na panahon na upang bumalik siya sa kontinente ng mga tao at hindi na kailangan pang mag-ensayo. Nagtanong si Inyo kung magkikita pa ba sila, ngunit binigyan siya ng larawan ng isang batang magandang babae sa halip.
Lumingon si Xuan sa mga mata ni Inyo at pinangako niyang kung sakaling makita niya ito muli, kailangang protektahan niya ito kahit pabuhay niya ang kapalit. Matapos makabalik, naging opisyal na angler si Inyo at nag-iimbestiga ng kaso ng mga nahuling halimaw. Habang natutulog sa ibabaw ng isang malaking halimaw, bigla siyang nagising dahil sa boses ng isang matandang lalaki. Si Burton, ang matandang lalaki ay inuutusan ng isang batang babae na kailangan patayin ang halimaw o kaya ay pagdudusahan niya ito gamit ang kanyang electric collar. Nagdesisyon si Inyo na makialam, ngunit biglang siyang tinamaan ng siko sa kanyang mukha. Agad siyang tumayo muli habang si Burton ay sumisigaw, nang hihingi ng paliwanag kung paano siya napunta sa ibabaw ng halimaw at pinagsasabi na huwag niya itong guluhin sa kanyang eksperimento. Ipinaliwanag ni Inyo na siya ay nasa ibabaw ng halimaw dahil hindi nila inaatake ang mga tao na mas malakas sa kanila. Ang matandang lalaki ay walang pakialam sa mga kalokohan at malupit na nagutos sa batang babae, na tinatawag niyang number 0, na hulihin si Inyo. Dahil natatakot na muling pahirapan, malungkot na sinakal niya ang leeg ni Inyo, ngunit napagtanto ni Inyo na ito ay ang parehong batang babae na pinag-utos sa kanya ng kanyang guro na protektahan. Tumutulo ang luha sa mukha ng bata, tumitig ito ng may lungkot sa kanyang mga mata. Ayaw ni Inyo na siya ay matakot, kaya hinawakan niya ang kanyang ulo upang e-comfort ito. Hindi niya naiintindihan kung bakit niya ito ginagawa, ngunit ngumiti siya at sinabing may nag-utos sa kanya na hanapin at protektahan siya. Inulit-ulit ni Barton ang utos, ngunit hindi gumalaw si Zero. Bago pa niya i-activate ang electric collar, ginamit ni Inyo ang kanyang kapangyarihan upang lumikha ng kamay at ginamit ito upang tanggalin ang electric collar remote at suntukin ang matandang lalaki bago tumakas kasama ni Zero. 4 na taon na ang nakalipas mula nang iligtas niya si Zero. Ginawa ni Inyo ang lahat ng makakaya niya upang protektahan at turuan ang bata na kanyang iniligtas, tumutulong sa kanya upang matutuhan ang kanyang mga kapangyarihan. Hindi niya akalain na ang mga espesyal na kakayahan nito ay magiging kapaki-pakinabang sa kanyang mga misyon. Sa pamamagitan ng kanyang mga kapangyarihan, nagawa ng bata na lumikha at kontrolin ang isang drone, ngunit mahirap ang buhay at kailangan nilang magsikap upang makatugon sa kanilang pangangailangan. Sa huli, nagresort sila sa pagsisinungaling sa mga tao. Kasama si Denden, ang may-ari ng tindahan na nagbebenta ng lahat mula sa pagkain hanggang sa mga armas, nagsisikap na lokohin ni Inyo ang mga tao sa loob ng mahabang panahon. Nakahanap siya ng iba't ibang paraan upang makakuha ng 70% na diskwento, tulad ng pagtapak sa dumi, pagpapaputok ng granada, o pagbagsak ng kahon. Ngunit sa pagkakataong ito, nagpasya siyang subukan ng isang bagong paraan. Dinala niya si Zero at nagkunwaring anak nito, tila maganda ang nangyayari. Nagbayad sila ng buo hanggang sa sila ay lumabas ng tindahan. Ginamit ni Zero ang kanyang drone upang pabagsakin ang karatula ng tindahan. Gumamit pa siya ng peking dugo upang magmukhang totoo at nakakuha pa sila ng karagdagang discount. Pero hindi naman sila masamang tao, sinisikap nilang gawin ang tama lalo na kung may kinalaman sa buhay ng tao. Isang beses, sila'y inupahan upang iligtas ang isang babae na kilala bilang Saint. Siya ay may bahay ampunan ng mga ulila. 7 beses na nakaligtas si Saint sa pinupuntahang misyon na siya lang ang natitira. Hindi lang siya bumalik na buhay, kundi may dala pang mga parte ng mga halimaw na maaaring ibenta para sa libu-libong pera. Kailangan niya ng pera para sa bahay ampunan kaya nagdesisyon siyang pumunta ulit kasama ang bagong grupo. Si Zero ay nag-aalala na baka magdusa ang mga ulila kung mapapahamak si Saint. Sa kanilang pagdating sa destinasyon, doon nila nalaman kung bakit mag-isa na lang si Saint. Ginamit niya ang kanyang grupo bilang pantaboy ng halimaw at naghintay na tapusin ang mga ito bago siya sumugod at tapusin ang mga halimaw para kunin ang kanilang parte ng katawan. Ibig sabihin, isinasakripisyo niya ang iba para sa sariling kapakanan. Nagbebenta siya ng mga parte ng halimaw para magkapera at matulungan ang mga ulila, pero sa totoo lang, isinasakripisyo niya lang ang buhay ng mga tao para mapabuti ang imahe niya sa publiko. Itinuro ni Xuan kay Inyo na hindi dapat itraidor o mag-alay ng buhay ng iba para sa sariling kagustuhan, kaya naman nagpasya si Inyo na umatras sa misyon at iwan na lang si Saint upang magbayad ng kanyang kasalanan. Makalipas ang ilang araw, nagising si Zero mula sa isang nakakatakot na panaginip tungkol sa panahon na siya ay kinukulong at pinapahirapan ng isang matandang lalaki. Pero nang magising siya, nakita niya na si Inyo ay gising na at handa na. Nag-alok siya ng almusal kay Inyo pero sinabihan siya nito na hindi na niya kailangan at umalis na para tapusin ang kanyang gawain. Nang makita ni Zero ang kalendaryo na may nakalagay na pangalan ni Xuan sa mismong araw na iyon, alam na niya kung bakit kakaiba ang kilos nito. Inimbitahan niya ang lahat ng kanilang malalapit na kaibigan upang malaman kung bakit siya nag-iiba ng kanyang kilos at kung ano ang ibig sabihin nito.
Nagtanong ang isa sa kanila kung may kinalaman ba ito kay Xuan. Kaya't nagtanong sila kay Zero kung paano niya nakilala si Inyu at kung nagkatagpo na ba sila ni Xuan. Ngunit sinabi ni Zero na hindi niya pa ito nakikilala. Masayang kinuwento ni Zero sa kanyang kaibigan ang kanyang nakaraan at kung paano niya nakilala si Inyu. Samantala, dumating si Inyu sa bahay ni Xuan na kung saan siya paminsan-minsan ay naglilinis, at inaasahan niya na baka babalik din ang kanyang master. Ngunit nang bumalik si Zero sa bahay, siya'y nagulat na may nakaupo sa upuan ni Inyu. Tuwang-tuwa na binati niya ito, ngunit nang umikot ito, nagulat siya sa nakita, ang matanda na nagpahirap sa kanya. Siya sana'y maglalabas na ng kanyang kapangyarihan, ngunit bigla may nagtulak mula sa likod. Sinimulan ni Burton na laruin ang kanyang isipan, pilit niyang pinaalala ang masasamang karanasan sa kanyang kamay. Ang mga nakaraang masasamang alaala ay nagbalik sa kanya, dahil sa takot ay hindi siya makagalaw. Hawak ng matanda ang electric collar na pang-torture at inuutusan siya na isuot ito, ngunit tumanggi siya hanggang sa ipinakita niya ang isang live image ng isa sa kanyang mga kaibigan na nasa panganib. At siya ay napilitang tanggapin ang kanyang kapalaran. Pagbalik ni Inyu sa bahay ay natagpuan niya ang naghihintay na video call. Sa kabilang dulo ay si Burton, ipinaliwanag niya na ito ay paghihiganti para sa ginawa ni Inyu sa nakaraan habang masama ang loob nito. Pinakita niya ang kanyang mga kaibigan na napapalibutan ng mga nakahod na tao bago sila pasabugin. Ipinaalam din ng matandang lalaki na naghihintay siya sa parehong lugar kung mabubuhay pa si Inyu. Kaya't lumingon si Inyu at nakita ang lalaki na may bambang nakakabit sa kanyang ulo. Binabalikan ni Zero ang kanyang nakaraan habang papasok sa gusali. Naalala niya kung paano siya pinahirapan ni Burton sa pamamagitan ng paglaban nito sa mga halimaw upang mapalabas ang nakatagong lakas. Nag-alala siya kay Inyu, kung buhay pa ba ito matapos ang pagsabog. Nakita niya ang mga kilalang mukha sa ibang mga bata, ngunit sinabi ng isa sa mga bata na kinuha ng lalaki ang kanilang mga kapangyarihan. Biglang dumating ang mga lalaki at kinuha ang mga bata. Siya lang ang naiwan at nagpilit na kalmahin ang kanyang puso, paulit-ulit na sinasabi na darating si Inyu upang iligtas siya. Gayunman, lumitaw muli si Burton upang manipulahin siya. Sinabi niya sa kanya na patay na si Inyu at ipinakita ang recording ng pagsabog. Napaiyak siya at sumigaw matapos itong makita. Naalala ang lahat ng mga sandali na magkasama sila at lahat ng mga oras na masasaya at nagbahagi ng ngiti. Samantala, dumating si Inyu at nakapasok sa gusali, ipinakita na nakapagpalabas siya ng proteksyon sa sarili bago ang pagsabog kanina. Pumasok siya sa isang kwarto na puno ng mga nakahod na tao. Ginamit ng matanda ang isang screen upang sabihin kung gaano siya napuot kay Inyu, matapos nitong kunin si Zero 4 na taon na ang nakalilipas. Nagyabang ang matanda tungkol sa kanyang lakas, ngunit hindi iyon mahalaga kay Inyu. Nais lamang niya tuparin ang pangako na protektahan si Zero. Nagutos ang matandang lalaki na atakihin si Inyu, ngunit ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang lumikha ng lumulutang na mga kahon, na nagbigay sa kanya ng pagkakataon na iwasan ang lahat. May mga haligi na nagsimulang gumalaw, humarang sa kanya at pilit na pababain siya. Pumindot ang matandang lalaki ng remote control, upang pasabugin ang tatlong tauhan sa kanya. Swerte na lamang, nakapagtataglay si Inyu ng proteksyon sa sarili mula sa pagsabog, ngunit napilay siya sa ilalim ng isang malaking bato. Papalapit na ang huling tauhan at ipinakita ang kanyang mukha. Nakakagulat, ang tauhan ay ang mga bata na kinuha ng mga bantay. Naglagay ng mga halimaw ang matandang lalaki sa kanilang ulo, upang gamitin sila bilang disposable explosives upang patayin si Inyu. Sinubukan ni Inyu na pigilan ito sa pamamagitan ng pag-atake at paghiwa sa collar nito, ngunit nabigo lamang siya. Sumabog ang huling tauhan at malubhang nasugatan si Inyu. Nagdesisyon ang matandang lalaki na tapusin ang kanyang paghihiganti at patayin si Inyu sa pamamagitan ng pagpasok sa kwarto. Matapang na tumayo si Inyu at naglalayong makuha si Zero at lumikha ng isang sandata upang umatake, ngunit bigla na lamang may sumaksak sa kanyang binti nang hindi inaasahan. Ang espada ay galing kay Burton at ibinunyag na may lock power na rin siya. Ninanakaw at inaabsorb niya ang lahat ng kapangyarihan sa mga bata upang maging Lockter, at ngayon ay nais niyang patunayan na siya ay mas malakas kaysa kay Inyu. Sinubukan ni Inyu na isahan ang matandang lalaki sa pamamagitan ng paglikha ng granada, ngunit ginamit ni Burton ang remote control upang pumutok ang electric collar sa tabi ni Inyu. Nagumpisa nang bugbugin siya ni Burton, nagyayabang tungkol sa kanyang kapangyarihan at nagpa siya na gamitin ng isang spike bat upang pahirapan si Inyu hanggang sa kamatayan. Sumalakay siya, ngunit nagtagumpay si Inyu na pigilan ito sa pamamagitan ng paglikha ng metal na armor sa kanyang dibdib, ngunit agad na binugbog siya ni Burton sa mukha at kaliwat kanan,
at sinubukan ni Inyo na humanap ng paraan upang makatakas at agad na napagtanto na may paraan siya upang maabot si Zero. Lumikha siya ng granada at itinapon ito kay Burton, pinilit nitong itapon ang granada palayo. Sumabog ang bintana at sumigaw siya para kay Zero. Sa pagkakarinig ng kanyang mga salita, siya ay nagsimula ng umiyak sa kaligayahan. Nang ma-realize niya na buhay pa pala ito, patuloy si Burton sa pagpalo sa kanya at nagbabanta na pasasabugin si Zero. Nakabili ng kaunting panahon si Inyo at sumigaw kay Zero na alalahanin kung paano sila nagkakilala. Ngunit agad na ginamit ni Burton ang kanyang espada at sinaksak siya mula sa likod. Punong-puno na ang isip ni Zero ng mga alaala noong araw na sinagip siya, kung paano siya nangako na protektahan siya at bigyan ng totoong lugar na matutuluyan, at kung paano sila naging pamilya sa parehong oras. Subalit hindi makatayo si Inyo at sinabi ni Burton na palalayain niya si Zero sa ilalim ng kondisyon, na lumuhod si Inyo sa kanyang harapan at aminin na mas malakas ito. Sumunod si Inyo at sumigaw si Zero na huwag mamatay para sa kanya. Biglang naramdaman ni Zero ang lakas na nag-uumapaw sa kanyang katawan at nakawala siya mula sa kanyang mga tanikala at kadena. Nagtaas ng espada si Burton para tagain si Inyo, ngunit bigla na lang pumasok ang drone ni Zero sa kwarto at tinulak siya palayo. Determinado si Inyo at bumangon gamit ang kanyang kapangyarihan para agad na talunin ang matanda. Ginamit ni Zero ang kanyang drone para kunin si Inyo papunta sa kanya at nakuha nila ang kanilang masayang pagkikitang muli, parehong mga salita tulad noong iniligtas niya siya ilang taon na ang nakakaraan. Bigla na lang lumitaw si Burton at kumain ng isang bungang kahoy ng halimaw, nagpalabas ng kakaibang lakas at enerhiya. Siya ay nahulog at nag-transform bilang isang halimaw. Nagtangka si Inyo na putulin ang ulo ng halimaw, ngunit nag-regenerate ito. Tinulungan siya ni Zero para umakyat ang halimaw sa mga pader at gamitin ang malaking air vent para putulin sa dalawa ang halimaw. Gayunpaman, patuloy pa rin sa pag-atake ang halimaw, gamit ang lock power ay lumikha ito ng martilyo at inihampas kay Inyo. Ngunit nakaiwas si Inyo sa tulong ng drone ni Zero at nag-summon siya ng dalawang dambuhalang kamay upang durugan ang halimaw at ang buong pasilidad. Panoorin ang susunod na video. Hanggang sa muli.